Buksan niyo to? Kapag hindi kayo nagbayad ngayon, susunugin ko ang bahay na to. Napayakap ng mahigpit si Lena sa kanyang nanginginig na ina. Ramdam niya ang lamig ng pawis sa kanyang likod habang naririnig ang malakas na kalampag sa kanilang marupok na pintuan. Bawat hampas ay parang tumatama diretso sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang nanay. Puno ito ng takot, pagod at luha. Sa sandaling iyon, habang niyayakap ang nanginginig na katawan ng ina, alam ni Lena na tapos na ang panahon ng pag-iyak. Kailangan na niyang maging matapang. Kahit kapalit nito ay ang pag-alis sa lugar na kinalakihan niya. Kahit kapalit nito ay ang pagpasok sa isang mundong hindi niya kilala. Makalipas ang ilang araw, ang ingay ng mga maniningil ay napalitan ng walang katapusang patak ng ulan sa Maynila. Nakatayo si Lena sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Basang-basa na ang laylayan ng kanyang palda at ang suot niyang sapatos ay putik na putik. Mansyon ng mga Ramirez, para itong isang kastilyo sa mga kwentong nakakatakot na narinig niya noong bata pa siya. Mataas ang pader, madilim ang mga bintana at tila walang buhay. Ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang huni ng hangin na humahampas sa mga puno ng akasya. Huminga ng malalim si Lena. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang luma at kupas na bag. Ito na ang simula ng kanyang pagbabayad utang. Bumukas ang maliit na pinto sa gate. Isang matandang katiwala ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ngumiti. Ikaw ba ang bagong katulong? Tanong nito ng walang emosyon. Opo, ako po si Lena. Sagot niya. Pilit na pinapasigla ang boses kahit nanginginig siya sa lamig. Sumunod ka. Hinihintay ka na ni Sir Eduardo. Pumasok sila sa loob. Kung nakakatakot ang labas, mas nakakapanindig balahibo ang loob. Ang lawak ng sala pero napakatahimik. Ang mga furniture ay natatakpan ng puting tela, parang mga multo sa dilim. Walang mga litrato, walang bulaklak, walang kahit anong kulay. Dinala siya ng katiwala sa library. Ang pinto ay gawa sa mabigat na kahoy. Kumatok ang katiwala at binuksan ito. Sir, nandito na po siya. Iniwan siyang mag-isa sa loob. Amoy lumang libro at tabako ang hangin. Sa dulo ng kwarto, nakatalikod ang isang lalaki. Nakatanaw ito sa malaking bintana habang pinapanood ang malakas na buhos ng ulan. Sir Eduardo? Mahinang tawag ni Lena. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Napahawak si Lena sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lamig ng tingin nito. Si Eduardo Ramirez, matangkad, matipuno at gwapo, pero ang kanyang mukha ay parang bato na walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang dagat na malalim at walang ilaw, pagod, malungkot at galit sa mundo. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng kapangyarihan. Isa lang ang rule sa pamamahay na ito, sabi ni Eduardo. Ang boses niya ay mababa, pero dumadagundong sa katahimikan ng kwarto. Napalunok si Lena. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng amo. Huwag na huwag mong gagambalain ang anak ko. Pagpapatuloy ni Eduardo. Gawin mo ang trabaho mo sa kusina at sa paglilinis. Pero ang second floor, lalo na ang kwarto sa dulo ng hallway, huwag kang tatapak doon. Tinitigan siya ni Eduardo mula ulo hanggang paa. Tila tinatantiya kung tatagal ba siya rito o tatakbo pa uwi gaya ng iba. Maliwanag? Tanong nito ng mariin. Opo sir, maliwanag po. Sagot ni Lena, kahit nanginginig ang tuhod. Good. Makakaalis ka na. Tumalikod ulit si Eduardo at humarap sa bintana. Tila ba naging hangin na lang si Lena sa paningin niya. Lumabas si Lena ng library na habol ang hininga. Pakiramdam niya ay galing siya sa ilalim ng tubig. Dinala siya ng katiwala sa magiging kwarto niya sa tabi ng kusina. Maliit lang ito, pero malinis. Inilapag ni Lena ang kanyang bag sa kama. Pagod na pagod ang katawan niya sa biyahe, pero gising na gising ang diwa niya. Bakit ganoon kalamig ang bahay na ito?
Bakit parang bawal maging masaya dito? Humiga siya at ipinikit ang mga mata. Sinubukan niyang isipin ang mukha ng nanay niya para gumaan ang pakiramdam. Pero biglang nabasag ang katahimikan ng gabi. Klang! Tunog ng nababasag na porselana. Napakalakas. Napabalikwas si Lena sa higaan. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Sinundan ito ng isang sigaw. Isang sigaw na hindi galing sa isang matanda, kundi sa isang bata. Pero hindi ito sigaw ng naglalaro. Sigaw ito ng punong-puno ng sakit, galit at takot. Ayoko! Lumayas kayo! Layas! Tumayo si Lena at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kwarto niya. Ang sigaw ay nanggagaling sa taas, sa second floor, sa dulo ng pasilyo, sa kwarto na mahigpit na ipinagbawal sa kanya ni Eduardo. Mama! Mama! Nasaan ka na? Ang iyak ng bata ay parang punyal na tumarak sa puso ni Lena. Narinig niya ang mga nagtatakbuhang yapak ng mga katulong papunta sa taas, pero walang sino man ang nakapagpatahan sa bata. May narinig pa siyang tunog ng nabasag na salamin. Gusto niyang tumulong. Ang bawat hibla ng pagkatao niya ay gustong umakyat at yakapin ang batang umiiyak. Pero naalala niya ang mata ni Eduardo. Ang babala nito. Nakatayo lang si Lena sa paanan ng hagdan, nakatingin sa kadiliman ng second floor, habang ang iyak ng bata ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hindi mapakali si Lena. Ang mga sigaw ni Isagani ay parang mga kamay na humihila sa kanya paakyat ng hagdan. Bawat hagulgol ng bata ay tumatama sa puso niya. Nagpapaalala sa kanya ng mga gabi noong bata pa siya. Umiiyak sa gutom, naghahanap ng karamay. Alam niyang binalaan siya ni Eduardo. Isang maling galaw, mawawalan siya ng trabaho. At kapag nawalan siya ng trabaho, saan pupulutin ang pamilya niya? Pero nang marinig niya ang tunog ng nababasag na salamin sa ikalawang pagkakataon, hindi na nagdalawang isip si Lena. Tumakbo siya paakyat. Madilim ang hallway sa second floor. Sa dulo, nakabukas ang pinto ng kwarto ni Isagani. Nakita niya ang dalawang katulong na takot, sinusubukang lapitan ng bata, pero hindi makadikit. Lumayas kayo. Dilim. Puro dilim. Sigaw ni Isagani. Nakasandalang bata, sa sulok ng kwarto, nakaupo sa sahig, yakap ang sariling tuhod. Ang paligid niya ay kalat-kalat, mga libro, lampshade, at pira-pirasong basag na vase. Dahan-dahang pumasok si Lena. Pinigilan siya ng isang katulong. Umiling ito nang mabilis na parang sinasabing, "Huwag, mapapahamak ka." Pero tinanggal ni Lena ang kamay nito sa braso niya. Huminga siya ng malalim at humakbang palapit sa bata. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagbanta. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula siyang humuni. Isang pamilyar na himig. Malambing, mabagal. Ito ang kantang laging inaawit ng nanay niya kapag umuulan at kumukulog. Natigil sa pag-iyak si Isagani. Nanatili siyang nakayuko, pero tumigil ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang tanging naririnig sa kwarto ay ang mabigat na paghinga ng bata at ang malumanay na tinig ni Lena. Unti-unting inangat ni Isagani ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, pero walang direksyon ang tingin. Blanko. Sino? Sino yan? Garalgal na tanong ng bata. Ang boses niya ay puno ng takot at pag-asa. Huminto si Lena sa paghuni, pero hindi siya gumalaw. Si Lena po, sagot niya ng pabulong, sapat lang para marinig ng bata. Nandito lang ako. Kinapa ni Isagani ang hangin gamit ang kanyang maliit na kamay. Wala akong makita. Ang dilim. Lumapit pa ng kaunti si Lena. Inabot niya ang nanginginig na kamay ng bata. Malamig ito. Minsan, hindi natin kailangan ng mata para makakita ng liwanag. Sir Isagani, malambing na sabi ni Lena. Minsan, kailangan lang nating makinig. Kumapit ng mahigpit si Isagani sa kamay ni Lena. Tila ba siya ang tanging bagay na totoo sa mundo ng bata. Kumanta ka pa.
Utos ng bata. Pero parang pagsusumamo na rin. Huwag kang titigil. At kumanta muli si Lena. Sa pagkakataong ito, may mga salita na. Isang kundiman na puno ng pagmamahal. Habang umaawit siya, hindi niya napansin ang pagdating ng isang anino sa pintuan. Si Eduardo. Nakatayo lang ang amo, nakahawak ng mahigpit sa doorframe hanggang sa pumuti ang mga buko ng kanyang daliri. Dapat ay nagagalit siya. Dapat ay sinisigawan niya ang katulong na sumuway sa utos niya. Dapat ay pinalalayas na niya ito ngayon din. Pero hindi siya makagalaw. Ang boses. Ang paraan ng paghagod nito sa bawat nota. Ang lambing. Ang sakit. Parang narinig niya ulit ang asawa niya. Nanikip ang dibdib ni Eduardo. Nakita niya kung paano kumalma ang anak niya. Bagay na hindi nagawa ng sinumang doktor o therapist sa nakalipas na 2 taon. Nakikita niya kung paano sumandal si Isagani sa bisig ng isang estranghero at nakatulog ng payapa. Gusto niyang pumasok at yakapin ang anak niya. Pero natatakot siya. Natatakot siya na kung gagalaw siya, mawawala ang ilusyon. O mas masahol pa, mapapalitan ng panibagong sakit ang nararamdaman niya. Tumalikod si Eduardo bago pa siya makita ni Lena. Mabilis siyang naglakad palayo, pero ang boses ng dalaga ay parang multong humahabol sa kanya sa pasilyo. Kinabukasan, naglilinis si Lena ng mga bubog sa kwarto ni Isagani nang ipatawag siya sa library. Kinakabahan man pumasok si Lena. Nakaupo si Eduardo sa likod ng malaking mesa. Hindi ito nakatingin sa kanya. Abala ito sa pagbabasa ng mga papeles, pero ramdam ni Lena ang bigat ng presensya nito. "Sir?" Ibinaba ni Eduardo ang hawak niyang ballpen. Tumingin siya kay Lena. Wala na ang galit sa mga mata nito, pero napalitan ito ng isang bagay na mas seryoso. "Narinig ko ang ginawa mo kagabi," sabi ni Eduardo. Yumuko si Lena. "Sorry po, sir. Hindi ko po natiis ang..." "Hindi kita sisisantihin," putol ni Eduardo. Nag-angat ng tingin si Lena. Gulat na gulat. Tumayo si Eduardo at lumapit sa kanya. May inilapag itong isang pirasong papel sa mesa. Isang kontrata. "Kailangan ng anak ko ang tulong mo. Ikaw lang ang nakapagpatigil sa kanya," seryosong sabi ni Eduardo. Ang boses niya ay parang negosyanteng nakikipag-deal, pero may halong desperasyon. "Pero may mga kondisyon ako, Lena." Lumapit ang mukha ni Eduardo sa kanya. Naamoy ni Lena ang mamahaling pabango nito at ang amoy ng kape. "Una, kakanta ka lang para sa kanya kapag nandito ako sa bahay. Gusto kong naririnig ko ang bawat salita, ang bawat tono." Tumango si Lena, bagamat naguguluhan. At pangalawa, tumalim ang tingin ni Eduardo. Ang mga mata niya ay parang nagbabanta. "Huwag na huwag mong iisipin na parte ka ng pamilyang ito. Trabaho lang ito. Huwag mong mamahalin ang anak ko dahil hindi kita hahayaang maging nanay niya." Huminga ng malalim si Eduardo bago binitawan ang huling salita na nagpatahimik sa buong kwarto. "At lalong huwag kang aasa na may puwang ka sa puso ng kahit sino sa bahay na to. Maliwanag?" Hindi sanay si Eduardo sa ingay. Sa loob ng 2 taon, ang mansyon ng mga Ramirez ay parang isang libingan. Tahimik, malamig, at walang buhay. Pero nitong mga nakaraang araw may nagbago. May naririnig siyang tawa. Nakatayo si Eduardo sa may pintuan ng dining room habang pinapanood ang kanyang anak. Nakaupo si Isagani sa hapagkainan. Hindi nakasimangot, kundi nakangiti habang kinakapa ang kutsara at tinidor. Sa tabi nito ay si Lena, matiyagang inaabutan ng pagkain ng bata. "Dito po banda, Sir Isagani. Sa bandang 3:00 ng plato nyo." Malambing na gabay ni Lena. Napahigpit ang hawak ni Eduardo sa hamba ng pinto. May kumirot sa dibdib niya. Isang halong tuwa dahil nakikita niyang masaya ang anak. At isang matinding inis dahil hindi siya ang dahilan ng ngiting iyon. Isang estranghera ang nagawang ibalik ang tawa ni Isagani. Bagay na hindi niya nagawa bilang ama.
Eduardo, darling! Naputol ang pag-iisip ni Eduardo nang marinig ang matinis na boses ni Isabel. Papasok ito mula sa main entrance, suot ang isang mamahaling pulang dress na akala mo ay pupunta sa isang gala night. Nakabuntot sa kanya si Attorney Marcos Del Mundo, ang abogado ng pamilya, na may bitbit na briefcase at ang pamilyar na mapanuring ngiti. Nabalitaan namin ang nangyari noong isang gabi, bungad ni Marcos, habang kinakamayan si Eduardo. Ang kamay nito ay laging malamig at basa, parang balat ng ahas. Isagani had another episode. We came as soon as we could. Ayos na siya. Tipid na sagot ni Eduardo. Kumakain na siya. Pumasok sila sa dining room. Agad na nawala ang nangiti ni Isagani nang marinig ang takong ng sapatos ni Isabel. Oh, nandito pala ang tulong. Matapobreng sabi ni Isabel habang tinitignan si Lena na parang isang basahan na naligaw sa palasyo. Bakit kasabay natin sa mesa ang katulong, Eduardo? This is highly inappropriate. Akmang tatayo si Lena para umalis. Yumuko ito bilang paggalang. Paumanhin po, Ma'am Isabel. Aalis na po ako. Huwag kang aalis, Ate Lena. Mabilis na sigaw ni Isagani. Hinawakan ng bata ang laylayan ng uniforme ni Lena. Dito ka lang. Kapag umalis ka, hindi ako kakain. Nagkatinginan si Marcos at Isabel. Nakita ni Eduardo ang mabilis na pag-ikot ng mata ni Isabel at ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marcos. Huminga ng malalim si Eduardo. Ayaw niya ng gulo sa hapagkainan. Maupo ka, Lena. Hayaan mo na si Isagani. Napilitan si Isabel na umupo sa kabilang dulo, pero ang mga mata nito ay nakapako kay Lena. Buong hapunan, tahimik na nagmamasid si Eduardo. Nakikita niya ang bawat sulyap ni Marcos kay Lena. Sulyap na tila nagkakalkula kung magkano ang halaga ng babaeng ito o kung gaano kalaki ang panganib na dala nito sa mga plano nila. Matapos ang hapunan, nagtungo sila sa sala para magkape. Naiwan si Lena sa dining area para magligpit, habang si Isagani ay dinala muna sa sofa para makinig ng musika. Lumapit si Marcos kay Eduardo, hawak ang isang baso ng whiskey. Eduardo, compadre, bulong ni Marcos. Tumingin ito sa direksyon ni Isagani. Napapansin ko, masyadong nagiging dependent ang bata sa katulong na yan. Hindi yan maganda. What if she leaves? Or worse, what if she uses the boy against you? Uminom si Eduardo ng alak. Ang pait nito ay gumuhit sa lalamunan niya. She's just a maid, Marcos. She needs the money. Hawak ko siya sa leeg. Sigurado ka? Ngumisi si Marcos. Minsan, ang mga mukhang maamong tupa ang may pinakamatalim na ngipin. We should consider other options. Yung facility sa Tagaytay, handa na ang mga papeles. Hindi nakasagot si Eduardo. Tinitigan niya si Lena na lumabas ng kusina, dala ang isang takure ng mainit na tubig para sa tiyaan nila. Nakita niya kung paano lumingon si Isagani sa direksyon ni Lena kahit hindi ito nakakakita. Yung koneksyon ng dalawa, masyadong malalim, masyadong mabilis, at natatakot si Eduardo. Baka tama si Marcos, baka ginagamit lang ni Lena ang kahinaan ng anak niya. Naglakad si Lena palapit sa center table para isalin ang mainit na tubig sa mga tasa, dahan-dahan, maingat. Biglang tumayo si Isabel. Sa paningin ni Eduardo, parang slow motion ang lahat. Nakita niya ang paghakbang ni Isabel palapit kay Lena. Nakita niya ang siko ni Isabel na aksidenteng tumama sa braso ni Lena habang binubuhos nito ang kumukulong tubig. Aray! Sigaw ni Lena. Nabitiwan ni Lena ang takure. Klang! Tumama ang takure sa sahig at ang kumukulong tubig ay tumalsik sa carpet ilang pulgada lang mula sa paa ni Isagani. Ate Lena! Sigaw ni Isagani, nagulat sa ingay. Bago pa makapagsalita si Lena, na ngayon ay namimilipit habang hawak ang namumula niyang braso na natapunan ng tubig, umalingaw-ngaw ang boses ni Isabel. Oh my God! Isagani! Dali-daling hinila ni Isabel si Isagani palayo.
Kahit hindi naman ito natamaan, humarap siya kay Eduardo na nanlalaki ang mga mata, umaakto na parang isang inang ipinagtatanggol ang anak. Eduardo, nakita mo yon? Turo ni Isabel kay Lena na nakaluhod sa sahig habang nanginginig sa sakit. Muntik na niyang banlian ang anak mo. Napakatanga. Sadya ba yon? Gusto mo bang saktan si Isagani? Napatingin si Eduardo kay Lena. Nakita niya ang pamumula sa braso ng dalaga, ang luhang nangingilid sa mga mata nito. Pero narinig din niya ang takot sa boses ni Isagani. Ang takot na akala niya ay nawala na. Bumalik na naman dahil sa isang pagkakamali. Hindi po. Hindi ko po sinasadya. Humihikbi si Lena. Nakatingin kay Eduardo. Nagmamakaawa na paniwalaan siya. Pero sa tabi ni Eduardo, bumulong si Marcos. Sabi ko sa'yo, Eduardo, delikado siya. Nagdilim ang paningin ni Eduardo. Ang proteksyon para sa anak niya ang tanging mahalaga. Umalis ka sa harap ko, Lena. Madiin at malamig na utos ni Eduardo. Unti-unting kumalma ang paghinga ni Eduardo. Nakatulog ito ng mahimbing pero hindi nito binitiwan ang kamay ni Lena. Para bang si Lena ang angkla na pumipigil sa kanya para hindi tangayin ang masamang panaginip. Sa pagod at puyat, hindi na rin namalayan ni Lena na bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa gilid ng kutsyon, malapit sa kamay ni Eduardo na nakahawak pa rin sa kanya. Ang tunog ng ulan sa labas ay naging pampatulog na musika at sa kauna-unahang pagkakataon, naging payapa ang kwarto ng amo na laging balot ng kalungkutan. Kinaumagahan. Pumasok ang sinag ng araw sa bintana, tumatama diretso sa mukha ni Eduardo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit pa rin ang ulo niya, pero wala na ang panginginig, wala na ang init ng lagnat. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang kanang kamay. Tumingin siya sa gilid. Nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Eduardo. Nakita niya si Lena, nakaupo sa sahig, nakasubsob ang muka sa gilid ng kama at mahimbing na natutulog. Ang kamay ng dalaga ay nasa ilalim ng palad niya. Pinagmasdan niya si Lena. Sa liwanag ng umaga, nakita niya ang pagkapagod sa mukha nito. Nakita niya ang namumulang paso sa braso nito. Ang pasong nakuha nito dahil sa kanya, dahil sa kapabayaan niya kahapon. Pero heto si Lena, inalagaan siya sa kabila ng lahat. Bumilis ang tibok ng puso ni Eduardo. Hindi ito tibok ng galit, kundi ng isang emosyong matagal na niyang ibinaon sa limot. Paghanga, pasasalamat, o baka pag-asa? Dahan-dahang inangat ni Eduardo ang kanyang libreng kamay. Nanginginig ito sa ere. Gusto niyang hawiin ang ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Lena. Gusto niyang siguraduhin kung totoo ba ang babaeng nasa harap niya. Malapit na. Ilang pulgada na lang ang layo ng mga daliri niya sa pisngi ni Lena. Biglang bumukas ang pinto. Eduardo, darling, dinalhan kita ng sopas para sa... Natigil sa ere ang kamay ni Eduardo. Napabalikwas si Lena sa gulat. Mabilis niyang binawi ang kamay niya mula kay Eduardo at napatayo. Sir! Ma'am Isabel! Nautal na sabi ni Lena. Ang mukha niya ay namumula sa hiya. Pasensya na po. Nakatulog po ako. Binantayan ko lang po si Sir kasi... Nakatayo sa pintuan si Isabel. Ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unting naglaho. Ang hawak nitong tray ng pagkain ay muntik ng mahulog. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kamay ni Eduardo. Nakita niya ang titig nito sa katulong. Isang titig na hindi niya kailanman natanggap mula kay Eduardo. Lumabas ka, malamig na sabi ni Isabel kay Lena, pero ang mga mata nito ay nanlilisik. Opo, ma'am. Mabilis na yumuko si Lena at tumakbo palabas ng kwarto. Iiwan ang mabigat na tensyon sa pagitan ng dalawa. Humarap si Isabel kay Eduardo. Pilit niyang ibinalik ang matamis na ngiti, pero hindi umabot sa mata. Buti naman at magaling ka na, Eduardo. Masyado kang nagpapagod.
sabi ni Isabel habang inilalapag ang tray. Mabuti na lang at maraming nag-aalala sa'yo. Hindi sumagot si Eduardo. Nakatingin pa rin siya sa pinto kung saan lumabas si Lena. Pagkalabas ni Isabel ng kwarto, nagbago ang anyo ng mukha nito. Ang ganda ay napalitan ng purong puot. Naglakad siya papunta sa isang sulok ng hallway at kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya sa galit habang nagdadial. Marcos? Bulong ni Isabel sa telepono. Ang boses niya ay parang asidong tumutunaw. Oh, Isabel, kamusta ang pasyente? Sagot ni Marcos sa kabilang linya. Wala akong pakialam sa pasyente. Gigil na sagot ni Isabel. Sumulyap siya pabalik sa kwarto ni Eduardo. Tama ka, masyado na silang nagiging malapit. Nakita ko sila. Hawak ni Eduardo ang kamay ng hampas lupang yon. Tumahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa ng mahina si Marcos. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Emotions make people vulnerable. At si Eduardo, masyado siyang marupok ngayon. Ayokong marinig ang mga lecture mo, Marcos. Pigil na sigaw ni Isabel. Gusto kong mawala siya dito. Ngayon din. Relax, pinsan. Sagot ni Marcos. Ang boses nito ay puno ng kasamaan. Nakahanda na ang lahat. Mamayang gabi, sisiguraduhin nating ang anghel na nag-aalaga sa mag-ama ay magiging demonyo sa paningin ni Eduardo. Pinatay ni Isabel ang tawag. Tumingin siya sa hagdan kung saan naglilinis si Lena sa ibaba. Enjoy your last day, Lena. Bulong niya. Dahil bukas, takalsada ka na pupulutin. Para kay Isagani, ang mundo ay hindi gawa sa kulay o liwanag. Ito ay gawa sa tunog, amoy, at pakiramdam. Sa loob ng 2 taon, natuto siyang magbasa ng paligid gamit ang kanyang pandinig. Alam niya ang bigat ng hakbang ng kanyang ama kapag galit ito. Alam niya ang lagaslas ng palda ng mga katulong kapag nagmamadali sila. At alam niya ang tunog ng paglalakad ni Ate Lena. Magaan, maingat, parang ayaw makasakit ng kahit ipis sa sahig. Pero ngayong gabi, iba ang naririnig niya. Nakaupo si Isagani sa kanyang kama. Yakap ang unan. Gabi na. Tahimik na ang mansyon. Dapat ay tulog na ang lahat. Creak. Bumukas ang pinto ng kwarto sa tapat. Kwarto ni Ate Lena. Napalingon si Isagani sa direksyon ng tunog kahit wala siyang nakikita. Alam niyang nasa kusina pa si Lena dahil kani-kanina lang ay narinig niya ang boses nito na kausap ang kusinera sa baba. Kung wala si Lena sa kwarto niya, sino ang pumasok? Narinig niya ang mabibigat na yabag. Hindi isa, kundi 2. Sinundan ito ng kaluskos, tunog ng zipper ng bag na binubuksan, tunog ng mga gamit na hinahalungkat. Dito, ilagay mo dito sa ilalim. Bulong ng isang boses lalaki. Mababa at paos. Kilala ni Isagani ang boses na yon. Si Tito Marcos. Bilisan mo, baka may makarinig. Sagot ng isang babae. Matinis at nagmamadali. Ang amoy ng matapang na pabango ay umabot sa ilong ni Isagani kahit nasa kabilang kwarto siya. Tita Isabel. Kumabog ang dibdib ni Isagani. Anong ginagawa nila sa kwarto ni Ate Lena? Bakit sila bumubulong? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang daddy niya. Pero nanigas siya sa takot. Bata pa rin siya. At sa dilim ng kanyang mundo, ang mga boses na yon ay parang mga halimaw. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Click! At ang papalayong mga hakbang. Nanatiling gising si Isagani. Yakap ang kanyang tuhod. Hinihintay ang masamang mangyayari. Alam niyang may parating na bagyo at hindi ito gawa ng ulan. Makalipas ang 1 oras, niyanig ng sigaw ni Eduardo ang buong bahay. Nasaan ang relo ko? Ang Rolex na bigay ng asawa ko. Nasaan? Bumukas ang pinto ng kwarto ni Isagani. Naramdaman niya ang kamay ng isang katulong na humila sa kanya. Sir Isagani, bumaba po muna tayo. Galit na galit ang daddy niyo. Dinala siya sa sala. Ramdam niya ang tensyon sa hangin.
Napakatahimik. Tanging ang mabibigat na hininga ng daddy niya ang naririnig. Halughugin ang lahat ng kwarto, utos ni Eduardo. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Importante sa akin ang relong yon. Eduardo? Malumanay na sabi ni Marcos. Huminahon ka. Baka naman na-misplace mo lang. O baka may interesadong kumuha. Imposible, sir. Boses ito ni Nanay Ising, ang matandang katiwala. Matagal na kami dito. Walang magnanakaw sa amin. Paano yung bago? Singit ni Isabel. Ang boses niya ay parang asukal na may lason. Yung Lena, di ba gipit na gipit ang pamilya noon? Hindi po ako magnanakaw, sir. Narinig ni Isagani ang boses ni Lena. Umiiyak ito. Pakiusap, Sir Eduardo, maniwala kayo. Napatayo si Isagani. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na narinig niya sina Marcos at Isabel sa kwarto ni Lena kanina. Daddy? Tawag ni Isagani. Pero natabunan ang boses niya ng sigaw ni Marcos. Ayan! Tignan niyo to! Isang malakas na kalabog ang narinig ni Isagani. Tunog ng bag na ibinagsak sa mesa. Zip! Katahimikan. Nakabibinging katahimikan. Lena, boses ni Eduardo. Mahina, pero puno ng di makapaniwalang sakit. Nasa loob ng bag mo ang relo ko at ang mga titulo ng lupa? Sir, hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Hagulgol ni Lena. Maniwala po kayo. Wala akong ginalaw. Sapat na yan. Sigaw ni Isabel. Kitang-kita na ang ebidensya. Eduardo, tumawag na tayo ng pulis. Naramdaman ni Isagani ang paglapit ni Lena sa kanya o baka sa daddy niya. Sir, parang awa niyo na. Pinagkatiwalaan niyo ako kahapon. Pinagkatiwalaan kita. Putol ni Eduardo. Ang boses ng ama ay nagbago. Wala na ang galit. Napalitan ito ng yelo. Sobrang lamig. Mas masakit ito pakinggan kaysa sa sigaw. Akala ko iba ka, sabi ni Eduardo. Akala ko, totoo ang pinapakita mo sa anak ko. Yun pala, ginagamit mo lang kami. Daddy, hindi. Sigaw ni Isagani. Daddy, narinig ko sila. Sina Tita Isabel. Isagani. Shh! Bulong ni Isabel habang hinahawakan ng mahigpit ang balikat ng bata. Masakit ang pagkakahawak niya. Huwag mong ipagtanggol ang masamang tao. Bata ka pa. Naloko ka lang niya. Bitawan mo ako. Pumalag si Isagani, pero wala siyang magawa. Narinig niya ang mga hakbang ni Eduardo palapit kay Lena. Kunin mo ang gamit mo, utos ni Eduardo. Walang emosyon. At lumayas ka sa pamamahay ko. Ngayon din. Sir, umuulan po. Wala akong pakialam. Pasalamat ka at hindi kita ipapakulong dahil sa awa ko sa nanay mo. Alis! Narinig ni Isagani ang pagtakbo ni Lena palabas, ang tunog ng pinto na bumukas at sumara. At kasabay nito, ang tunog ng ulan na tila nakikiramay sa pag-iyak ng dalaga. Naiwan si Isagani sa gitna ng sala. Madilim, malamig, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay na siyang bulag dahil walang nakinig sa katotohanang nakita ng kanyang mga tainga. Bumuhos ang ulan na parang galit ng langit. Kasabay nito ang malakas na kalampag ng mabigat na pinto ng mansyon na isinara sa mukha ni Lena. Sir! Sir Eduardo! Buksan niyo po! Paulit-ulit na kinalampag ni Lena ang kahoy na pinto. Basang-basa na siya. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi lang sa lamig, kundi sa takot at sakit ng loob. Parang awa niyo na po. Hindi ko po magagawa iyon. Sigaw niya, kahit alam niyang nilulunod lang ng kulog ang boses niya. Kahit hindi niyo na po ako tanggapin, pakinggan niyo lang ako. Walang sumagot. Ang malaking bahay ay naging bingi sa kanyang pagmamakaawa. Sumandal si Lena sa pinto. Unti-unting napadausdos paupo
Sa malamig na sahig ng porch, niyakap niya ang kanyang sarili. Ang bag niya, na naglalaman ng mga ebidensya na hindi naman sa kanya, ay nasa tabi niya, basang-basa sa putik. Sa loob, narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Ate Lena! Ate Lena! Huwag kang umalis! Napatingala si Lena. Si Isagani. Narinig niya ang kalabog sa kabilang panig ng pinto. Ang maliliit na kamao ng bata na humahampas sa kahoy. Daddy! Papasukin mo siya! Hindi siya masama! Iyak ni Isagani. Ang boses nito ay paos na at punong-puno ng desperasyon. Kumirot ang puso ni Lena. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na nandito pa ako, Isagani. Pero natigilan siya nang marinig ang boses ni Eduardo. Yaya, ilayo mo si Isagani sa pinto. Utos ni Eduardo. Ang boses nito ay malinaw, mariin, at walang bahid ng pagdududa. Marcos, siguraduhin mong nakalock ang lahat ng gate. Ayoko nang makita ang pagmumukha ng babaeng yan. Daddy, no! Please! Tama na, Isagani. Niloko tayo. Ginamit ka lang niya para pirahan tayo. Kailan ka ba matututo? Narinig ni Lena ang bawat salita. Para itong mga punyal na tumatarak sa dibdib niya. Ginamit, niloko, pera. Iyon pala ang tingin sa kanya ni Eduardo. Sa kabila ng pag-aalaga niya, sa kabila ng gabing binantayan niya ito habang may sakit. Sa huli, isa lang siyang mahirap na magnanakaw sa paningin nito. Narinig niya ang papalayong sigaw ni Isagani habang kinakaladkad ito ng mga katulong pabalik sa taas. Ate Lena! Napapikit si Lena. Ang sakit. Sobrang sakit. Hindi dahil nawalan siya ng trabaho, kundi dahil iniwan niya ang kaisa-isang bata na naniwala sa kanya. At ang lalaking nagsimula na sanang buksan ang puso niya. Dahan-dahang tumayo si Lena. Mabigat ang bawat hakbang. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palayo sa mansyon. Madilim ang daan. Ang mga poste ng ilaw ay aandap-andap. Bawat hakbang niya sa putikan ay parang paghakbang palayo sa pag-asa na mayahon ang pamilya niya. Wala siyang mapupuntahan. Wala siyang pera. Wala siyang dignidad na natira. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa bintana ng library sa second floor. May nakita siyang anino na nakatayo doon, nakatanaw sa kanya. Alam niyang si Eduardo yon. Sana balang araw, makita mo ang totoo. Bulong ni Lena sa hangin bago siya tuluyang nilamon ng dilim ng gabi. Samantala, sa loob ng library, nakatayo si Eduardo sa bintana, hawak ang baso ng alak. Pinapanood niya ang papalayong figura ni Lena hanggang sa mawala ito sa dilim. Ang kamay niya ay nanginginig sa galit at panghihinayang. Bakit ganoon? Bakit parang may mali? Bakit ang sakit? Bumukas ang pinto. Pumasok si Marcos, may dalang folder. Umupo ito sa sofa at nagbuntong hininga na parang problemadong-problemado. Eduardo? Panimula ni Marcos. Alam kong mahirap ito. Pero nakita mo naman ang epekto ng babaeng yon kay Isagani. The boy is obsessed. Nagwawala siya ngayon sa kwarto. Sinisira na naman ang mga gamit. Hindi sumagot si Eduardo. Ininom niya ang alak ng isahan. Hanggat nandito siya sa Maynila o hanggat alam ni Isagani na pwede siyang bumalik, hindi titigil ang anak mo. Patuloy ni Marcos. Ang boses nito ay parang makamandag na ahas na bumubulong ng solusyon. Lumapit si Marcos at ipinatong ang folder sa mesa. Ito ang sinasabi ko sa iyong facility sa Tagaytay. The Serenity Home. Exclusive ito. Walang makakapasok, walang makakalabas nang walang pahintulot. They specialize in behavioral correction. Lumingon si Eduardo. Tinitigan niya ang folder. Pagod na siya. Pagod na siyang magtiwala. Pagod na siyang umasa na gagaling ang anak niya sa normal na paraan. At natatakot siya na baka tama si Marcos, na baka tuluyan ng nasira ni Lena ang isip ng anak niya. Will he be safe there? Tanong ni Eduardo. Garalgal ang boses.
Ngumiti si Marcos ng palihim, isang nangiting tagumpay. He will be safer there than here, Eduardo. Malayo sa mga manloloko, malayo sa sakit. Pumikit si Eduardo. Naalala niya ang sigaw ni Isagani kanina. Naalala niya ang mukha ni Lena. Gusto niyang burahin ang lahat ng yon. Do it! Utos ni Eduardo ng mahina. Ayusin mo ang mga papel. Ipadala si Isagani bukas ng umaga. Madilim ang mundo ni Isagani, pero mas madilim ang nararamdaman niya ngayon. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatalukbong ng kumot. Hindi siya gumagalaw. Kanina pa kumakatok ang mga katulong para dalhan siya ng pagkain, pero hindi siya sumasagot. Para saan pa? Wala na si Ate Lena. Ang tanging tao na nakaintindi sa kanya ay pinalayas ng sarili niyang ama. At bukas ay dadalhin daw siya sa isang lugar na tinatawag nilang Serenity Home. Narinig niya ang usapan ni Marcos kanina. Hindi ito home. Isa itong kulungan para sa mga batang sira ang ulo. Kinapa ni Isagani ang ilalim ng kanyang unan. Naramdaman ng mga daliri niya ang malamig na metal ng lumang voice recorder. Ito ang tanging pamana ng mama niya. Dito nakatago ang mga kanta ng mama niya. Ang mga kwento nito bago matulog. Ito ang ginagamit niya kapag sobrang lungkot niya. Pero ngayong gabi, iba ang gamit nito. Click! Bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pumikit ng mariin si Isagani at pinabagal ang kanyang paghinga. Nagkunwari siyang tulog. Pumasok ang amoy ng matapang na pabango at sigarilyo. Tulog na ba ang bulag? Boses ni Isabel, puno ng pangungutya. Mukha naman. Iyak ng iyak kanina. Napagod siguro. Sagot ni Marcos. Narinig ni Isagani ang yabag ng sapatos nito palapit sa kama. Sayang, gwapo pa naman sana. Kaso pabigat. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahang pinindot ni Isagani ang REC button ng recorder. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Halos marinig niya ito sa kanyang tainga. Dug-dug, dug-dug. Ang galing ng acting mo kanina, Isabel. Tumawa si Marcos. Tunog ng yelo sa baso. Mukhang umiinom sila. Yung yak mo nung nakita mo yung relo sa bag ng katulong. Pang-Oscar Awards. Of course, humalakhak si Isabel. Kailangan maging convincing. Kung hindi ko inilagay yung relo sa bag ng babaeng yon, baka naging nanay na ni Isagani yon next month. At kapag nangyari yon, goodbye mana. Goodbye millions. Nanginig ang kamao ni Isagani. Gusto niyang bumangon at suntukin sila. Sila ang may gawa. Pero sigurado ka ba dito sa facility sa Tagaytay? Tanong ni Isabel. Baka naman makalabas yan at magsumbong kay Eduardo. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Marcos. Ang boses nito ay naging seryoso at nakakatakot. Pagpasok niya doon, sisiguraduhin ng mga doktor na magiging tuliro siya. Gamot lang ang katapat niyan. Sa loob ng ilang buwan, makakalimutan na niya kung sino siya. At si Eduardo? Masyado na siyang depressed para mag-usisa. Perfect, sabi ni Isabel. So, sa atin na ang kontrol sa kumpanya habang nagluluksa ang poor cousin ko. Narinig ni Isagani ang tunog ng paghalik, nakakadiri. Tara na. Baka magising pa ang prinsipe. Aya ni Marcos. Narinig ni Isagani ang mga hakbang papalayo. Ang pagsara ng pinto. Click. Naghintay siya ng ilang minuto bago siya gumalaw. Pinindot niya ang stop button. Nanginginig ang mga kamay niya habang yakap ang recorder. Hawak niya ang ebidensya. Hawak niya ang katotohanan. Pero paano? Paano niya ito maibibigay sa daddy niya kung hindi ito naniniwala sa kanya? At bukas ng umaga, aalis na siya. Kinaumagahan. Mabigat ang atmosfera sa mansyon. Bihis na bihis si Isagani, pero parang robot siyang kumikilos habang inaalalayan siya ng mga katulong pababa ng hagdan. Nasa baba si Eduardo. Isagani, tawag ng ama. Huminto si Isagani, pero hindi lumingon. Para sa kabutihan mo ito, anak. Babalikan kita kapag
Kapag magaling ka na, sabi ni Eduardo. Basag ang boses nito. Hindi sumagot si Isagani. Alam niyang niloloko lang ng daddy niya ang sarili nito. Dinala siya sa labas. Nakaparada na ang itim na van. Ang driver ay si Manong Berting, ang matandang driver na nagturo sa kanya noon magbisikleta nung nakakakita pa siya. Ito lang ang tauhan sa bahay na hindi takot kay Marcos. Binuksan ni Manong Berting ang pinto ng van. Sir Isagani, ingat po kayo. Bulong ng matanda, halatang nalulungkot. Habang umaakto si Marcos at Isabel na nagpapaalam sa porch. Bye baby Isagani. Mabilis na kumilos si Isagani. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Manong Berting. Manong, bulong ni Isagani ng mabilis. Tulungan niyo po ako. Pasimple niyang ipinasa ang maliit na recorder sa palad ng driver. Natigilan si Manong Berting. Tumingin ito sa paligid. Hanapin niyo si Ate Lena. Pabulong na utos ni Isagani. Tumutulo ang luha sa likod ng kanyang dark glasses. Ibigay niyo yan sa kanya. Siya lang ang makakapagligtas sa akin. Siya lang ang makakapagligtas kay Daddy. Napalunok si Manong Berting. Tumingin siya kay Marcos na papalapit na sa sasakyan. Mabilis na ibinulsa ng driver ang recorder. Sakay na! Utos ni Marcos. Tinapik ang likod ni Isagani ng malakas. Pumasok si Isagani sa van. Isinara ang pinto. Habang umaandar ang sasakyan, palayo sa mansyon, palayo sa daddy niya, at papunta sa impyernong naghihintay sa kanya, isa lang ang dasal ni Isagani. Sana mahanap niya si Ate Lena. Sana hindi pa huli ang lahat. Sa rearview mirror, nakita ni Manong Berting ang luha ng bata. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Pero ito na lang ang huling pag-asa ng batang mahal na mahal nilang lahat. Lilikod siya sa susunod na kanto. Hindi papunta sa garahe, kundi papunta sa squatters area kung saan nakatira si Lena. Masigabo ang palakpakan sa loob ng mansyon. Ang sala na dati tahimik at malamig ay puno ngayon ng mga bisita, mga business partners, mga kaibigan ni Isabel, at mga taong hindi kilala ni Eduardo. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang, sumasabay sa tunog ng mamahaling champagne na ibinubuhos sa mga baso. Pero para kay Eduardo, ang paligid ay parang isang masamang panaginip. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan, suot ang kanyang tuxedo, pero pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo na hinahatulan ng kamatayan. Sa tabi niya, nakakapit si Isabel. Ang nangiti nito ay abot tenga. Kumikinang ang suot na diamante, ang mga diamanteng galing sa pera ng kumpanya. Ladies and gentlemen, masayang bati ni Attorney Marcos Del Mundo sa mikropono. Nakatayo ito sa maliit na stage. Mukhang siya ang may-ari ng bahay. Tonight is not just a dinner. It is a celebration of a new partnership. Ang pag-iisang dibdib ng ating mahal na Eduardo at ng napakagandang si Isabel. Naghiyawan ang mga tao. Tinaas ni Marcos ang kanyang baso. Napapikit si Eduardo. Gusto niyang sumuka. Wala pa ngang isang araw simula nang ipadala niya ang kanyang anak sa mental facility. Heto, at ipinagkakasundo na siya sa babaeng hindi naman niya mahal. Pumayag lang siya dahil sabi ni Marcos, ito ang kailangan para maprotektahan ang ari-arian ni Isagani. Para kay Isagani, bulong ni Eduardo sa sarili, pilit na kinukumbinsi ang kanyang utak. Kiss! 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 Sigaw ng mga bisita. Humigpit ang kapit ni Isabel sa braso niya. Inilapit nito ang mukha kay Eduardo. Amoy alak ang hininga nito. Smile, darling, bulong ni Isabel. Para ito sa future natin. Akmang hahalik na si Isabel nang biglang, blag. Bumukas ng malakas ang malaking pinto ng mansyon. Tumama ito sa pader at lumikha ng ingay-yanga na nagpatigil sa musika at sa palakpakan. Napalingon ang lahat. Sa pintuan nakatayo si Lena. Basang-basa siya ng ulan. Ang buhok niya ay magulo. Ang damit ay putik-putik at hinihingal siya na parang tumakbo ng ilang kilometro. Pero ang mga mata niya,
Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit at tapang. At hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, hawak ang kamay niya ng mahigpit ay si Isagani. Isagani? Bulalas ni Eduardo. Nabitawan niya ang hawak na baso ng champagne. Crash. Natahimik ang buong bulwagan. Namutla si Isabel na parang nakakita ng multo. Si Marcos naman ay nanlaki ang mga mata at halos mabitawan ang mikropono. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tili ni Isabel. Guards, bakit niyo pinapasok ang magnanakaw na yan? Palabasin niyo sila. Sumugod ang dalawang security guard para hawakan si Lena. Bitawan niyo ako! Sigaw ni Lena habang pumapalag. Daddy! Sigaw ni Isagani. Daddy, tulungan mo kami. Ang boses ng anak niya ang gumising kay Eduardo. Nakita niya kung paano itulak ng guard si Lena at kung paano matumba si Isagani. Bumalik ang dugo sa mukha ni Eduardo. Ang lungkot ay napalitan ng galit. Bitawan niyo sila! Sigaw ni Eduardo. Ang boses niya ay dumagundong sa buong mansyon. Mas malakas pa sa mikropono ni Marcos. Natigilan ang mga guard. Umatras sila. Mabilis na bumaba si Eduardo sa stage at nilapitan ng mag-ama. Tinulungan niyang tumayo si Isagani. Nanginginig ang bata, basang-basa rin, pero nakakapit pa rin kay Lena. Bakit kayo nandito? Naguguluhang tanong ni Eduardo. Tumingin siya kay Lena. Di ba pinalayas na kita? At ikaw, Isagani, nasa Tagaytay ka dapat. Hindi siya pwedeng pumunta sa Tagaytay, sir. Matapang na sagot ni Lena habang inaayos ang sarili. Dahil kapag nakarating siya doon, hindi na siya makakalabas ng buhay. Ano bang pinagsasabi mo? Sigaw ni Marcos mula sa stage. Bumaba ito ng mabilis, halatang kinakabahan. Eduardo, lasing ang babaeng yan. Nagsisinungaling siya. Guards, ilabas niyo na sabi eh. Huwag kayong kikilos, utos ni Eduardo sa mga guard. Humarap siya kay Lena. Magpaliwanag ka, Lena, at siguraduhin mong totoo ang sasabihin mo dahil ito na ang huling pagkakataon mo. May kinuha si Lena sa bulsa ng kanyang basang palda. Isang lumang voice recorder. Nakita ni Eduardo ang takot sa mukha ni Isabel. Nakita niya ang pamumutla ni Marcos. Hindi ako ang magpapaliwanag, sir, sabi ni Lena habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Eduardo. Sila ang magpapaliwanag. Itinaas ni Lena ang recorder at akmang pipindutin ang play. Wag, sigaw ni Isabel. Pero huli na. Isang matunog na click ang narinig ng lahat. At kasunod nito ang boses na pamilyar kay Eduardo. Kapag nangyari yon, goodbye mana. Goodbye millions. Boses ni Isabel. Pagpasok niya doon, sisiguraduhin ng mga doktor na magiging tuliro siya. Gamot lang ang katapat niyan. At si Eduardo, masyado na siyang depressed para mag-usisa. Boses ni Marcos. Nanigas si Eduardo. Parang huminto ang ikot ng mundo. Ang mga salitang yon, galing sa babaeng pakakasalan niya. At sa kaibigang pinagkatiwalaan niya. Tumingin siya kay Isabel. Umiiling ito, tumutulo ang luha. Pero hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa takot na mahuli. Eduardo? Edited yan. AI yan. Hindi totoo yan, rason ni Isabel. Pero alam ni Eduardo ang totoo. Narinig niya ang tunog ng yelo sa baso, sa recording. Ang parehong tunog ng pag-inom ni Marcos. Dahan-dahang humarap si Eduardo kay Marcos. Ang kamao niya ay nakuyom ng mahigpit. Marcos, bulong ni Eduardo, puno ng panganib. Eduardo, let's talk about this. Umatras si Marcos. Ang kaninang mayabang na abogado ay mukhang daga na ngayon na nasukol sa kanto. Business lang ito. Alam mo naman yon, di ba? Anak ko ang pinag-uusapan dito. Sigaw ni Eduardo. Akmang susugurin niya si Marcos. Pero biglang bumunot si Marcos ng baril mula sa kanyang bewang. Walang gagalaw. Sigaw ni Marcos. Nagtilian ang mga bisita. Nagtakbuhan sila papunta sa mga sulok. Itinutok ni Marcos ang baril, hindi kay Eduardo, kundi kay Lena at Isagani.
Ibigay mo sa akin ang recorder na yan. Utos ni Marcos kay Lena. Ang kamay nito ay nanginginig sa baril. Ibigay mo o pasasabugin ko ang ulo ng bulag na yan. Napayakap si Lena kay Isagani. Ginawang panangga ang sarili niyang katawan. Si Eduardo naman ay napatigil, nakataas ang dalawang kamay habang nakatingin sa dulo ng baril na nakatutok sa mga taong mahal niya. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibingi. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabigat na paghinga ni Marcos at ang mahinang hikbi ng ilang bisita na nagtatago sa ilalim ng mga mesa. Nakatutok ang itim na dulo ng baril sa noo ni Lena. Nakayakap siya ng mahigpit kay Isagani, nakatalikod sa baril, handang saluhin ang bala anumang oras. Marcos, ibaba mo yan! Nanginginig na utos ni Eduardo. Dahan-dahan siyang humakbang palapit, nakataas ang dalawang kamay. Pera ba ang kailangan mo? Ibibigay ko lahat. Ang kumpanya, ang mga lupa, sa'yo na. Huwag mo lang silang sasaktan. Tumawa si Marcos, isang tawang garalgal at puno ng kabaliwan. Pera? Asik ni Marcos. Ang mga mata niya ay nanlilisik, magulo ang buhok, at tumatagaktak ang pawis. Sa tingin mo ba pera lang ang dahilan? Matagal ko nang hinihintay na bumagsak ka, Eduardo. Matagal na. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Eduardo. Pilit na inaagaw ang atensyon ng abogado palayo sa mag-ama. Akala mo ba aksidente ang nangyari sa asawa mo? 2 taon na ang nakakaraan? Sigaw ni Marcos. Natigilan si Eduardo. Nanlamig ang buong katawan na niya. Anong sinasabi mo? Ang preno ng kotse mo. Hindi yun nasira dahil luma na. Ngumisi si Marcos. Parang demonyo. Pinutol ko yon. Para sa'yo dapat yon, Eduardo. Ikaw dapat ang namatay noon para makuha ko ang insurance at mabayaran ang utang ko sa sugal. Pero napakamalas. Si Clarissa ang nagmaneho. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Eduardo. Sa loob ng 2 taon, sinisi niya ang sarili niya. Inisip niya na pinabayaan niya ang sasakyan. Inisip niya na kasalanan niya kung bakit naging bulag ang anak niya at namatay ang asawa niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging malamig, kung bakit siya lumayo sa mundo. Pero hindi pala. Lahat ng sakit, lahat ng pagdurusa ng pamilya niya, kagagawa ng taong itinuring niyang kaibigan. Hayop ka, bulong ni Eduardo. Ang galit ay sumiklab sa dibdib niya. Mas mainit pa sa apoy. Hayop ka, Marcos. Oo, at ngayon, tatapusin ko na ang hindi ko natapos noon. Ikinasa ni Marcos ang baril. Itinutok niya ito kay Isagani. Say goodbye to your son, Eduardo. Huwag! Sigaw ni Lena. Sa sandaling iyon, hindi nag-isip si Eduardo. Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Tumalon si Eduardo pasugod kay Marcos. Bang! Pumutok ang baril. Nagtilian ang mga tao. Bumagsak si Eduardo sa sahig kasama si Marcos. Nagpagulong-gulong sila. Sinubukan ni Marcos na itutok ulit ang baril pero hinawakan ni Eduardo ang pulso nito at ibinalibag sa sahig. Daddy! Sigaw ni Isagani. Sir Eduardo! Sigaw ni Lena. Isang mabilis na suntok ang pinakawalan ni Eduardo sa mukha ni Marcos. Isa pa. At isa pa. Binuhos niya ang lahat ng galit ng 2 taon sa bawat suntok. Nabitawan ni Marcos ang baril. Dumulas ito sa sahig malapit sa paa ni Isabel. Tumingin si Isabel sa baril. Tumingin siya kay Marcos na bugbog sarado na at kay Eduardo na galit na galit. Akmang dadamputin ni Isabel ang baril nang biglang may tumapak sa kamay niya. Si Manong Berting. Kasama niya ang mga pulis na kanina pa pala nakaabang sa labas. Huwag niyo nang subukan, ma'am. Seryosong sabi ng driver. Agad na dinampot ng mga pulis si Marcos na halos wala ng malay. Pinusasan din si Isabel na umiiyak at nagmamakaawa. Sinisisi ang lahat kay Marcos. Eduardo! Wala akong alam. Pinilit lang niya ako. Eduardo, maniwala ka. Sigaw ni Isabel habang kinakaladkad siya palabas. Pero hindi na nakinig si Eduardo.
Hingal na hingal siya. May dugo sa gilid ng labi niya at punit ang kanyang tuksido. Hinawakan niya ang kanyang tagiliran. May daplis siya ng bala, pero hindi niya ito iniinda. Lumingon siya sa sulok kung saan naroon sina Lena at Isagani. Nakahandusay sila sa sahig. Yakap-yakap ni Lena ang bata. Isagani, tawag ni Eduardo. Pilit siyang tumayo kahit iika-ika. Lena, lumapit siya sa kanila. Gusto niyang yakapin ang anak niya. Gusto niyang pasalamatan si Lena. Gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad sa lahat ng pagkakamali niya. Inabot niya ang kamay niya kay Lena para tulungan itong tumayo. Lena, ayos lang ba kayo? Salamat sa Diyos at... Pero hindi inabot ni Lena ang kamay niya. Sa halip, umatras si Lena. Hinila niya si Isagani palayo kay Eduardo. Ang mga mata ni Lena ay puno pa rin ng takot at higit sa lahat, sakit. Ang sakit ng pagtataboy, ang sakit ng hindi pinaniwalaan. Huwag po. Nanginginig na, sabi ni Lena. Niyakap niya si Isagani ng mahigpit, parang ayaw ipahawak sa ama. Lena? Naguluhan si Eduardo. Tapos na. Ligtas na kayo. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Naniwala ako sa kanila. Umiling si Lena. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Muntik na po siyang mamatay, sir. Bulong ni Lena, ang boses ay basag. Dahil sa inyo. Dahil mas pinili niyong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa sarili niyong anak, muntik na siyang mawala. Natigilan si Eduardo. Nakita niya ang takot sa mukha ni Isagani habang nakakapit sa damit ni Lena. Ang anak niya ay hindi sa kanya humahanap ng proteksyon, kundi sa babaeng pinalayas niya. Napaluhod si Eduardo sa sahig, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sinampal sa kanya. Ligtas nga ang anak niya sa mga kriminal, pero nasira niya ang tiwala nito. At ang babaeng nagsugal ng buhay para sa pamilya niya, ay ang babaeng dinurog niya ang puso kagabi. Uuwi na po kami, mahinang sabi ni Lena. Tinulungan niyang tumayo si Isagani. Lena, huwag. Dito na kayo. Ito ang bahay niyo. Pagsusumamo ni Eduardo. Tumingin si Lena sa paligid ng marangyang mansyon. Hindi po ito tahanan, sir. Sagot ni Lena. Isa lang itong malaking bahay na puno ng mga taong walang tiwala. Tinalikuran siya ni Lena. Inalalayan nito si Isagani palabas ng mansyon. Iiwan si Eduardo na nakaluhod sa gitna ng nagkalat na bubog, konfeti at mga pangarap na siya mismo ang bumasag. 1 buwan na ang nakalipas. Tahimik ang maliit na paupahang bahay ni Lena. Payat siya at bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero payapa na ang loob niya. Bumalik siya sa paglalaba para sa ibang tao. Mahirap, pero at least walang nanghuhusga sa kanya. Beep! Napahinto si Lena. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang gate. Kilalang kilala niya ang sasakyang yon. Bumilis ang tibok ng puso ni Lena. Aatakbo sana siya pabalik sa loob, pero bumukas na ang pinto ng kotse. Lumabas si Eduardo, pero hindi ito ang Eduardo na nakilala niya. Nakatuksedo, istrikto at laging nakasimangot. Ngayon, nakapolo shirt lang siya, gusot ang buhok at may daladalang gitara. Wala siyang kasamang driver o bodyguard. Napako ang tingin ni Eduardo kay Lena. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at panghihinayang. Lena! Tawag ni Eduardo. Ang boses niya ay mahina, basag. Sir! Tipid na sagot ni Lena. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Naglakad si Eduardo palapit. Dahan-dahan. Ibinaba niya ang gitara at tumayo lang sa harap ni Lena. Alam kong huli na. Panimula ni Eduardo. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero nandito ako, hindi bilang amo mo. Nandito ako bilang isang lalaking nagkamali. Isang amang nabulag sa sarili niyang takot. O hinawakan ni Eduardo ang kanyang dibdib. Lena, hindi ko nakita ang katotohanan dahil nakatingin ako sa label mo.
Niyakap ko ang kasinungalingan dahil iyon ang mas madaling gawin kaysa harapin ang takot na baka maulit ang sakit sa buhay ko. Tumulo ang luha sa mata ni Eduardo. Patawarin mo ako, Lena. Hindi mo lang iniligtas ang anak ko. Iniligtas mo rin ako sa sarili ko. Napabuntong hininga si Lena. Bumalik sa alaala niya ang sakit na naramdaman niya noong gabing pinalayas siya. Wala na po tayong dapat pag-usapan, sir, sabi ni Lina. Nasa pulis na po ang kaso at ligtas na po si Isagani. Hindi lang yun, Lena. Pakiusap ni Eduardo. Nawawala si Isagani. Nagulat si Lena. Ano? Nasa likod siya ng kotse. Biglang sagot ni Eduardo at ngumiti ng bahagya. Naparating ang tingin ni Lena sa kotse. Nakabukas ang bintana at nakasilip si Isagani. Ate Lena, mahinang tawag ng bata. Agad na tumakbo si Lena. Niyakap niya si Isagani ng mahigpit. Isagani, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Tanong ni Lena, umiiyak. Hindi ako aalis sa tabi ni Daddy hanggat hindi ka niya na ibabalik sa bahay, sagot ni Isagani. Anak! Hindi makapaniwalang bulong ni Eduardo. Daddy, sinabi ko sa'yo, sabi ni Isagani. Inabot ang kamay ni Lena at inilagay sa palad ng kanyang ama. Siya ang liwanag na hindi ko nakikita. At ngayon, siya rin ang kailangan mo para makita mo ang totoo. Napayuko si Eduardo. Ang init ng kamay ni Lena ay parang kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Lena, madiing sabi ni Eduardo. Hindi ko hinihingi na bumalik ka para maging yaya ni Isagani. Hinihingi ko na bumalik ka para maging parte ka ng pamilya namin. Magsimula tayo nang walang mga label. Hindi ko man maibabalik ang lahat ng sinira ko, pero sisiguraduhin kong magtatayo tayo ng bago na ang pundasyon ay tiwala. Tumingin si Lena kay Eduardo. Nakita niya ang sinseridad, ang pag-asa. Ang mahalaga po, sir, sabi ni Lena, ay ang paniniwala niyo sa amin. Naniniwala na ako, sagot ni Eduardo, sa'yo at sa anak ko. At sa musika mo na hindi lang nagpagaling kay Isagani, kundi nagbigay buhay din sa akin. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ng mga Ramirez ay nagbago. May mga bagong kurtina, may mga halaman, at may mga litrato ni Isagani sa dingding. Lahat pinili ni Lena. Sa likod bahay naganap ang isang simpleng seremonya. Walang mga press, walang mga socialite, tanging mga iilang kaibigan. Si Nanay Ising, si Manong Berting at ang pamilya ni Lena na dinala ni Eduardo mula sa probinsya. Nakahawak sa braso ni Eduardo si Lena, nakasuot ng simpleng puting bestida. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ngayon, bilang huling bahagi ng ating seremonya, masayang sabi ng paring nagkasal sa kanila. Hihilingin ko sa ating groom na kantahan ng kanyang bride. Napangiti si Eduardo. Hindi ako marunong kumanta, Father. Pero may nag-volunteer na po. Putol ni Isagani. Nakaupo si Isagani sa tabi ng grand piano. Hindi na ito nakasuot ng dark glasses. Ang mga mata niya ay nakapikit. Pero ang kanyang mukha ay maliwanag. Nagsimulang tumugtog si Isagani. Isang malambing na himig. Ang musika na unang kinanta ni Lena sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan, binuksan ni Isagani ang kanyang bibig. Hindi ko man makita ang kulay ng mundo, pero ramdam ko ang init ng pagmamahal mo, Daddy, at ng iyong mga mata, Mama Lena. Kumanta si Isagani. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ina, kumanta siya ng buong puso. Ang boses niya ay malinaw, puno ng pag-ibig at pasasalamat. Kumanta siya para sa mga magulang niya. Kumanta siya para sa bagong pamilya na hindi lang ipinanganak, kundi pinili. Pinili sa pamamagitan ng tiwala at pagmamahalan. Niyakap ni Eduardo si Lena nang mahigpit habang umaawit ang anak nila. Salamat, asawa ko, bulong ni Eduardo sa taingan ni Lena. Salamat at itinuro mo sa akin na minsan
Kailangan lang nating maniwala sa boses ng pag-ibig.